Siguradong mas magiging malakas pa nga ang team ng Miami Heat ngayong ibinalita sa atin na itong si Klay Thompson ay magsasign nga sa kanila. Wala yun sa official report ni Shams Charania, Klay Thompson is expected to sign with the Miami Heat after he clears waivers upon a contract buyout with the Dallas Mavericks. Well, after ng matagal-tagal na negosasyon neto ni Klay Thompson at ang team ng Dallas Mavericks ay ngayon ay finally makukumpleto na ang kanyang buyout. At balita sa atin na once na makumpleto yan ay ang team ng Miami Heat ang sasalihan neto ni Klay Thompson. A very great destination para nga sa player na kalibre neto ni Klay, isang 3-and-D player. And actually matapos ngang mapunta itong si Giannis dito sa team ng Miami Heat ay itong si Pat Riley ay agaran ngang nagkaroon ng interes dito nga sa pagkuha kay Klay Thompson nang dahil siguradong kinakailangan nila ang ganitong klaseng player. Much needed ang shooting ni Klay Thompson dito sa team ng Miami Heat. Nang dahil after nga ng trade netong ni Giannis Antetokounmpo papunta sa Heat ay ang kanilang ang kinakailangan pang i-add ay playmaking pati na rin shooting. Ito ang deficiency nila sa team at ngayon ay na-address na agad neto ni Pat Riley ang isa sa mga problema nila. Ang kanilang ang lack of 3-point shooting. Lack of shooting. Yeah, definitely ang addition ni Klay Thompson, one of the great 3-point shooters the NBA has ever seen, ay magiging malaking epekto dito nga sa team ng Miami Heat, especially kay Giannis Antetokounmpo at kay Bam Adebayo. Imagine itong si Giannis driving down in the lane, tapos itong ang si Bam Adebayo waiting at the dunker spot, tapos itong si Klay Thompson naghihintay nga sa gilid waiting for an opportunity sa isang 3-pointer. Kaya naman hindi nga natin maitatanggi talaga na mas naging dangerous, mas naging delikado itong team ng Miami Heat. Ngayong may addition pa sila ng isang Klay Thompson. Kumbaga malakas na sila, bay mas lumakas pa nga. And definitely hindi natin mapagkakailan na kaya nila makipagsabayan sa kahit anong NBA team, kahit sinong NBA team, kahit ang Sixers pa yan at kahit ang defending NBA champions na team ng New York Knicks. At ang isa pa nga magandang mangyayari sa pagpunta ni Klay dito sa team ng Miami Heat ay babalik na nga siya sa kanyang natural na posisyon na shooting guard. Neto mga nakaraang taon naglalaro siya ng small forward, pero ngayon nasa Miami Heat siya at dito si Andrew Wiggins ay babalik lang si Klay sa kanyang komportableng posisyon sa court na shooting guard. Naalala rin niya nga lang ay ang shooting talaga and then defending on the other end of the court. So kaya naman ang posibleng lineup nila ay si Davion Mitchell at the 1, itong si Klay Thompson sa number 2 shooting guard, small forward si Wiggins, and then ito ang si Giannis sa power forward, and then Bam Adebayo at the center spot. At ang starting 5 ng yan, itong ang team ng Miami Heat definitely doesn't lack defense at parang isa nga sila sa mga best defending teams kapag ganito ang kanilang ang lineup. Tapos sa addition pa ni Klay Thompson, mas nadagdagan sila ng weapon offensively, kaya naman hindi natin talaga mapagkakaila na mas naging malakas. Mas naging delikado nga itong team ng Miami Heat sa addition pa ni Klay Thompson. Anyways, kayo ba ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.